Dito na tayo ngayon sa loob ng Clark Global. Kasama natin siyempre si Bro JC Navarro. Ayan, nag-ready siya ng kanyang mga gamit. So nakaganyan ako, di ba? Paano to bro, no? Pa-zoom out. Pa-zoom out. Good morning! Good morning mga first timers! Good morning ta! Wala kayo to zero! Mabiyahe tayo ngayon. Alas 10 na umaga ang usapan namin ni Bro JC Navarro sa Angeles, Pampanga. Alas 10:08 nandito pa ako sa Malolos. Napakagaling. Uwi muna tayo sa bahay. Magpapalit muna tayo ng motor. Si Spike ang dadaling ko. Iiwan ko muna si Tosino dito sa bahay para mabilis tayo. Ayan, 1 hour and 18 minutes para marating natin yung Angeles, Pampanga. Kung naalala nyo si JC Navarro, ang aking matagal ng kaibigan. Parang nasa 2,000 subscribers pa lang ako. Andyan na yan si Bro JC. Wala pa kaya ata, nagsisimula pa lang. Hundreds pa lang pala. 100 subscribers pa lang. Kaibigan ko na si JC Navarro. Siya ang gumagawa ng mga intro ko dati. Pupunta lang tayo doon. Super saglit lang. Mga siguro ilang clips lang ang ipapashoot ko sa kanya. Para to dun sa video, sa opening video na ginagawa ko for the Philippine Loop. Diba? Meron kayong dapat abangan na isang malupit na video na last month ko pa ginagawa. Hanggang ngayon malapit nang matapos. Siguro the day before na mag-jump off kami sa Philippine Loop, gabi upload ko to sa Facebook para makita ninyo. Depende. Pero sigurado mapapanood nyo yun sa first episode ng Philippine Loop series ko. Buti na lang nakakabit yung top box dito sa likuran ko kasi every time na nilalagay ko yung top box ko, naninibago ako sa handling ng motor. Siyempre may epekto naman kasi talaga yan eh. Sanayin na natin. Yes! Ganda ng hatak ng Spike natin. Gawin natin kumbaga test run. Babakpakin ko lang to para if ever man na kung merong dapat baguhin dito ay magagawa pa sa GTR Speedtech. Kumbaga kasi bago belt nito, di ba? Bago rin yung clutch bell. Kaka-change oil lang kay Spike. Pero before Philippine Loop, change oil tayo ng panibago. Siyempre, motor lang ginagamit natin. Walang ibang oil, kundi motor lang. Busina check. Yes. Nagana pa naman yun. Yeah. Okay, nasa ano na tayo? Apalit, Pampanga na. Padilim-dilim pa yung kalangitan. Sana hindi tayo ulanin, no? Parang araw-araw na lang tayong ganito. Si biyahe with Ken, dapat nga nung isang araw pa bumiyahe yun dito. Kaso sa Mindanao ulan ng ulan. Pero as soon as gumanda yung panahon daw, babakbak na siya mula Davao hanggang Maynila. Dala na niya yung NMAX niya. Ramdam na ramdam ko yung iniba ng takbo ni Spike ngayon. Mas gumanda yung hatak kahit pa paano kasi I mean ADV ano lang yan 2 valves lang to. Hindi to tulad ng mga NMAX. Hindi to tulad ng mga ibang motor na 4 valves, di ba? Pero tignan nyo naman, nagagawa ng motor ko. Kahit anong lubak yan. Lubak yan, oh. Oo, dead ma. Yan ang kagandahan, yan ang nagustuhan ko dito sa motor na to. Sobrang ganda ng shocks nito. Ang haba, ang ganda ng play. Yun ang kagandahan sa ADV, kaya ito yung pinili ko.
Marami tayong madadaan ng malubak papunta pala ng Visayas. Yung bago dumating ng anong tulay yun? Merong isang napakahaba talaga na puro lubak-lubak talaga. Gugulatin ka talaga. Kaya dapat kapag dumang kami sa lugar na yon is araw. Pero pag abutin kami ng gabi sa lugar na yon, wala namang problema kasi meron tayong magandang ilaw. Kaming mga Hampas Loopers is Optics Premium LED ang gamit namin. Kaso nga lang, as Boy P, may nag-sponsor din sa akin na isa pang brand, yung Helix nga. Syempre, hindi naman tayo pwedeng palit lang tayo ng palit kasi ina-appreciate ko kasi lahat ng mga na tumutulong. I mean, ina-appreciation kasi parang for me, parang ayoko kasi ng yung feeling na dinidisregard ako, yung effort ko. 'Di ba? Kasi nag-effort sila na bigyan tayo ng magandang ilaw. Pero kung umabot man tayo dun sa lugar na sobrang malubak talaga, as in super lalim ng lubak, pag nagulat ka, sisemplang ka talaga, titilapong ka. Kaya kami nag-set talaga ng mga ilaw na sobrang lalakas talaga. Hindi para manilaw ng ng mga kasalubong namin mamalakas. May mga switches naman to. May mga hiwalay na mga switches ito, mga LED lights namin, yung mga auxiliary lights namin. Talagang kailangan natin mga first timers ng sobrang liwanag na ilaw. Yung malayo pa lang, alam mo na kung mayroong lubak. Kasi kung once na magkamali ka lang talaga sa mga dinaanan namin dati, once na magkamali ka lang at magulat ka, sigurado tatumbling kayo ng dalawa ng motor mo. Kaya kami nag-set up ng ganitong klase mga ilaw. Ayan, shoutout syempre sa Optics Premium LEDs na sila yung nag-provide ng additional ilaw natin dito kay Spike natin. ATV 2 valves, may hatak naman hindi lang talaga yung tipong yung torque niya pag binira mo ng arangkada is dumadamba, pero meron talaga. Saka sa klase naman kasi ng pagbiyahe natin, hindi naman tayo sa speed hindi naman speed ang pinag-uusapan natin bumabiyahe tayo malalayo. So hindi natin kailangan ng 100% speed sa biyahe kasi iba-iba yung klaseng conditions ng kalsada na dinadaanan natin. Maraming lugar dito sa Pilipinas na traffic. So aanin natin yung speed. Ang habol ko talaga dito sa motor na to, kaya napunta tayo sa Honda ADV, is yung komportable ako dito. Sobra talaga, walang sakit sa katawan to, promise. Hindi sa bias ako sa Honda pero pagdating talaga sa long rides, ADV talaga gagamitin ko. And soon kung papalarin tayo at magkaroon tayo ng mas higher displacement na adventure bike na gagamitin in the future, hindi ngayon yun, pipiliin ko Honda XADV 750. Mag-Honda pa rin ako. Talagang dito pa lang sold na ako dito sa motor natin. 150cc lang to pero wala. Sabi ko nga sa inyo, kasundo ko tong motor na to Ito ang pinakakasundo kong motor, si Spike. Walang sakit sa katawan dito. Para ka lang nakaupo sa sopa at nilalaro-laro ka lang niya sa lubak. Sampulan ko kayo mamaya hanap tayong lubak. Birahin natin yung mga lubak-lubak din. Hindi ako natatakot kasi ang ganda ng shocks ko Showa. Dapat ganito yung shocks ni Lasadik. Showa. Para kahit papaano masabing may showa na si Lasadik. Yeah. Siyempre naka ABS yan yung harap. Yung likod, disc brake lang. So ako, kapag nag-drive ako, kapag pumipreno ako, mas more on sa harap ako pumipreno, and then alalay lang ako sa likod, no? Huwag kayong matatakot na pumipreno kayo sa harapan kapag naka-ABS yung harapan ninyo o yung mga motor ninyo. Alam mo bakit? Ang mabigat sa motor is yung sa likuran. Kapag pumipreno kayo niyan, timbang lang yan. Okay? Para sa akin lang yun hindi ko alam kung paano kayo pumipreno, pero ganun ako. Mas marami ako sa harap kaysa sa likuran. Alalay ang likod. Kasi the more na pag pinisil ko kasi ito ng sobra, magfi-fish style ako So ito talaga yon. Yuyuko lang yan. Kumbaga, mabigat na itong motor na to di ba? Mabigat yung likuran ng motor. Ito yung motor, ito harap, ito likod. Mabigat to kasi andito yung makina. Kapag pumarena ako sa harapan, gaganyan lang yan. Yuyuko lang. Parang same as the sports bike ba? Di ba yung mga sports bike, hindi yan pumipreno talaga sa foot brake. Lahat nasa harapan ang preno niyan. Engine brake at saka harapan na preno. Okay, lubak-lubak here. Let's go. Lubak test. Let's go.
Buong buhay ko dito kasama ko si Spike, 2 beses lang to umuntog yung shocks nito. Sa sobrang haba, umuntog pa. Doon nga yun sa ano, Visayas area. Doon nangyari yun. Sabi ko, ngayon ko lang nauntog. Isang Visayas, tsaka isa sa Mindanao. Nagalay ko pa. Pwede na. Oh, lumipad ako. 110. Pwede na, di ba? Mabilis na ang 110 para sa 150cc sa ganitong klase, 2 valves. 110 ang takbo. Pwede na yan. Pero feeling ko bababa pa yan kasi top box lang ang meron ako. Walang laman yung top box ko eh. Siyempre kahit pa paano yung top box may bigat yan. Tapos lalagyan pa natin ng mga gamit natin pag umalis tayo. Plus yung U-box ko mapupuno ng mga gamit yan. Kasi siyempre may dala tayong damit, drone, laptop, diba? Kahit nga takbong 100 lang okay na ako eh. Wag lang talagang takbong tosino. Yari tayo dyan. Teka lang, hinto tayo. Gawin ko na ngayon. Makakalimutan ko na naman yan eh. Set up natin na maayos. Ibaba natin dito banda. Ganyan o. Goods na yan? Or nakaganito? Oh, ganda. Sige, ganito na lang. Yan na lang. Ganito na lang yung setup natin ng isang cellphone. Diba? Mas maganda. Ayusin natin yung dapat naka-rotate eh. Rotation. Yan. Teka, ipitan natin. Diba? So, ang ganda tignan. Oh, yan. Let's go. Oo nga, no? Ayan, ganyan na lang setup natin. At least, diba, nakikita dun yung panel. Tsaka dito sa navigation natin. Okay, tuloy tayo sa bayan natin. San Fernando, Pampanga. Shortcut. Woo! Telebastagan. Pero teka lang, nagugutom na ako. So kaya ako pwede kumain. Alam ko may mga paresan dito eh. Pares, no rice. Napakaganda talaga ng view dito sa lugar na to, no? Approaching Angeles, Pampanga na tayo. Yung shop ni Boss Reed, oh. Reed for speed. Tuloy tayo. Ay, nasa pinanay yung gutom kong tiyan ng Paris na walang kanin. Let's go. Okay, 14 kilometers na lang. Paris, mami ni Andres and Diane. Let's go. Tuloy tayo. SM Telebastagan. Touchdown Los Angeles, Pampanga. 7.8 kilometers na lang. Kailan pa kasi natin mag-U-turn dito eh, sa runabout. Ang lugar na bibihira ko na lang mapuntahan. Samantalang dati tambay tayo palagi dito, no? Okay, dito tayo sa kanan. 16 minutes. Papunta na yan ang airport, Clark Airport. Dito tayo. Banking tayo bagya. Oops, gulat ako. Okay, yun, sakto. Kuya talaga, oh. Kaibang tunnel. Tambasin ako, no? Approaching Deca Homes na tayo. With sticker. Dito ako sa kanan, with sticker daw eh. May Boy P sticker ako dito eh. Hindi, joke lang.
Open naman yan. Pero hanapin ko lang kung saan yung bahay. Pare-pareho kasi bahay dito eh. Okay, kasama na natin si Bro JC. Ay bro, mag-hi ka bro. Ang aking kaibigang hindi ko madalas nakikita. Ay pupuntahan lang kaming location para sa shoot. Kanan. Pa-airport na pala tayo eh. Parang ihatid mo ulit ako sa airport bro. Naalala ko dati, nung hindi ka pa nagbumotor, yung sumakay tayo sa Korak, nagkasya tayo sa Korak bro. Tapos napatiran tayo ng kadena oh, sa gitna ng kadiliman, talahibad. Diba? Karag-karag talaga yung Korak dati, no? Pero masasaya ang mga moments nun eh. Ang favorite spot ni Boss Reed, lagi bumubomba siya dito eh. Pwede siya mag-customize ng mga sasakyan. Oo. Pang van life. Tapos ang gagamitin is... Ay hindi, balik kayo ang magpapaano. Diba? Ganun yun. Gusto yung gusto ko mangyari. Lokotahin ko si Jim, sabihin ko San banda sa Valenzuela. In the future kasi may mga balak kong ganyan bro. Van life na lang. Motovlogging to nung van nandun life. ako sa Palawan, nahanap ko si Gio Ong. Taga Palawan ba yun? Sa San Jose siya. Gusto mong bumili ng Masid merch? Tsaka parang mamit lang din siya sana. Wala. Tsaka kasi isang araw na lang kami. Balik na lang kami. Ang pinapanood ko si Gio Ong tsaka si Phoebe Kins. Van life. Grabe no, 1M agad sila. Sarap eh. Kada upload yun, matik. Parang chill, ano lang sila yung... Tsaka family, ano kasi, mas maganda kasi talaga family. Tsaka yung habol siguro, yung pag nag-a-advise si Gio, sobrang... Solid, no? Tsaka gumanda yung editing ngayon bro. Akala ko nga, pag pinapanood ko yung editing ni Gio ngayon, feeling ko ako nag-edit bro. At saka naka-epidemic sounds na eh. Mas mabi edit niya ngayon. Okay, dito na tayo ngayon sa loob ng Clark Global. Kasama natin siyempre si Bro JC Navarro. Ayan, nag-ready siya ng kanyang mga gamit. Magkakaroon lang tayo ng shoot kasama si Spike para dun sa ano natin, sa opening video natin. Actually bro, kaartehan ko lang to bro eh. Baka may mga motovloggers dyan na nangangarap na gumawa ng mga lulupit na intro kasi marami akong kilala. Oo nga pala. Oo. Pwede kayong magpagawa kay kay Bro JC Navarro. Mag-message lang kayo. Saan sila bro magme-message sa'yo? Sa page mo mismo? Hindi, personal na lang JC Oravans. Pwede naman tayo nun. JC Oravans. Siya ang gumawa dati ng intro ko nung nasa ibang brand pa ako ng helmet. Gusto nyo magpagawa, mag-PM lang kayo sa JC Oravans. Ayan, dyan nakalagay. PM nyo siya at siya ang gagawa ng intro ninyo. Huwag kayong mag-alala, hindi mahal maningil yan. Si Bro JC kasi, raketero talaga yan. So mga ganyan, mga paggawa ng intro sa mga motovloggers. Sideline na lang. So huwag kayong mapipressure sa talent fee na ibibigay niya sa inyo, ibibigay niya sa kanya. Hindi abot kaya naman yan, pero yung quality ng paggawa ng intro ninyo is sulit na sulit, no? Tsaka magde-depend naman ako sa mga suggestion nyo eh. Oo. Di mas maganda doon, ibigay niyo yung idea kung paano gusto niyo yung shoot plus dadagdagan niya nang sa kanya. Boom, magandang kakalabasan. JC Oravans, pero JC Navarro yan, ha? Yan. Yung shooter, sinushoot ko rin. Di ba? Diba napakagaling ko? Doon nakaturo. Ang bigat bro! Para ka nag-workout na rin. Process natin. Basta dapat parang magkaharap kaming dalawa, parang nag-uusap kami. Ayan. So, di ba? Ang bilis namin magkaintindihan ni Bro JC, no? Kasi nasa utak na yun. Oo, nasa utak na yun. Something in common talaga, mahilig din talaga ako din sa ganyan. Oo, tinatahi mo na sa isipan mo. Ayan. So, nakaganyan ako, di ba? Paano to bro, no? Pa-zoom out. Pa-zoom out. Ay, nagsusumot ka, sinusuming ko. Ano maganda? May helmet o wala? Yung parang nakaganyan. Pero dalawin. Oo, sige. Maganda may nakaganyan. All goods na tayo. Balik na tayo. Ihatid na natin si Bro JC sa kanila. Tsaka gusto ko na makapagkwento ng kila tita, mami niya. Diba? Safe na safe ang ating gamit dito sa Neura Top Box. Kahit yung mga gears. Safe ang mga gadgets.
na mga mamahal na gadgets ni Bro JC. Hindi yan mababasa. Ha? Magbaga niya kang box, bro. Oh, let's go. Uwi na tayo sa kanila. Okay. Okay, tuloy na tayo. Pauwi na tayo ngayon mga first timers at mag-e-edit pa ako. Yung shoot kanina namin dalawa ni Bro JC ay gagamitin ko rin para dun sa i-edit ko na video para sa Philippine Loop. So ayun, maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa Angeles, Pampanga. So matagal-tagal na rin ang panahon na hindi tayo nakakabalik dito. Masarap sa pakiramdam na kahit paano ay nakakapasyal na ulit yan dito kahit paminsan-minsan. Dito sa kanan ko, Korean Town. Kung gusto nyo ng mga Samji food tripping, napakadami dyan. Search nyo lang Korean Street dito sa Angeles, Pampanga. Ano po yung mga next na kaganapan natin sa preparation ng PH Loop? Bukas, meron lang akong event pero hindi ako magbablog. Pero sa Wednesday ay ako at yung ibang member ng Campus Loopers, hindi kami kompleto eh. Pero yun na yung araw para mag-pick up na kami ng mga gagamitin nating gulong. Iba na ang gulong na gagamitin natin. May panibago na tayong brand na gulong na gagamitin. I-introduce ko sa inyo kung anong klaseng gulong kapag nag-upload ako ng vlog naman tungkol naman dito sa motor, kung ano yung mga pinagagawa dito sa motor na to bago tayo, kung ano yung upgrade, ano yung minodify dito, ano yung mga dinagdag ko mga accessories dito kay Spike na nang-aayon sa pangangailangan natin sa loop na magaganap. Mula dito sa Angeles, Pampanga, ako si Boy First Time, nagsasabing palaging life is good. Magkita tayo mga first timers sa susunod na vlog.